Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo kung subukan itong Honda CR-V RS eHEV. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Sira yata ito Yung gasoline gauge, ilang araw ko nang umaandar, hindi nababawasan. Hindi, pero sa totoong usapan napakatipid talaga nito sa gasolina kasi nga hybrid siya. Ibig sabihin nun, yung mga usual na kotse, kung makakakuha kayo ng mga 8 to 10, ito doblehin mo. Para mga 16 to 20, mga ganun yung makukuha mo. Depende syempre sa mga way ng pagdadrive mo at saka syempre, depende rin sa traffic. Pero ang masasabi ko lang talaga, doble ang kayang milyahin nito compared dun sa mga regular na sasakyan. Kaya parang sira yung gasoline gauge mo. Napakahirap ubusin ng gasolina. Para sa akin talaga, itong Honda CR-V, candidate na talaga namin to para sa Car of the Year. Ewan ko lang kung may tatalo pa dito. Well, hopefully, tingnan pa natin kung ano pa yung mga coaching lalabas. Pero grabe, ang ganda talaga nito. Kasi ito pa lang basically, maporma, matipid sa gasolina, maganda yung performance, tapos wala ka pang coding. Oh, yun pa lang, 'di ba? Panalo na. Pero award-winning nga to para sa amin. Ito award-winning din para sa mobility, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport. The world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi. Pwedeng hilahin. Pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. Ang looks nito sa unahan, sobrang sporty, futuristic, sosyalin, super sharp ng mga edges. Pero alam mo yun, hindi pa rin siya over na over sa design. Yung elegante pa rin siyang tignan. Panalo ka na sa itsura pa lang. Pero sa tech, grabe to. Meron siyang mga sensors para sa Honda Sensing. Yung mga ilaw nito, lahat LED.
Yung fog lights nito, pag nag-turn ka sa gabi sa kaliwa, kunwari, iilaw din yung kaliwa. Pag nag-turn ka sa kanan, magto-turn din yung kanan na ilaw. So, auxiliary lighting siya sa gabi. May camera sa unahan, may parking sensors, at dahil RS na version to, no, meron ding emblem to na RS dun sa unahan. At yung emblem ng Honda, no, may kulay blue. Ibig sabihin lang nun, hybrid to. So, yun na nga yung bago nilang technology na ang tawag nila, EHEV. So, Hybrid Electric Vehicle. Sa side, social lang at simple. May roof rails, may chrome insert sa bintana, ang side mirror, black, may signal lights at camera. Wala rin tong matte body moldings kaya medyo mas social yung itsura niya kaysa sa mga ibang crossovers. Ang size ng gulong 235/60R18. Sa likod naman, nandun pa rin yung vertical taillights ng CR-V. May LED strips at mamahalin yung dating. May shark fin antenna rin, third brake lights, defogger, wiper, camera, parking sensors. Isa lang yung tambucho nito pero dalawa yung finisher niya para pag tinignan mo sa malayo, no, balanse pa rin siyang titigan. Kaso yung isa walang butas. Pero okay lang naman, hindi malata eh. Ang tailgate naman one touch lang or one kick kasi pwede mo siyang sipain, bubukas siya. Sisipain, wag yung likod ah. So sisipain mo lang yung ilalim ng bumper. Wag mo sisipain yung sasakyan. So pwede mo siyang ibukas ng sipa, tapos pag sinipa mo ulit, sasarado naman siya. May power supply, tapos merong subs dito sa passenger side. Sa ilalim naman wala siyang spare tire kasi nandoon yung mga batteries natin. Meron lang siya tire sealant tsaka compressor. Ang gamit nga pala nating variant ngayon yung RS, so ito yung top of the line. Dito sa top of the line, 5-seater lang siya, pero sa ibang variant, 7-seater. Kung kailangan yung 7-seater, din yung lower variant na lang. Ito kasi 5-seater lang, pero napakaluwag, ano? More on comfort to, space para talaga sa 5 pasahero. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, maluwag talaga. Kasi yung space niya dito sa second row, no, yung tuhod ko pag naka normal driving position ako dito sa unahan, almost 3 fist yung knee room ko. Tapos yung headroom naman lampas 5 daliri pa. So sobrang luwag. At saka ang kinaganda pa nito, no, yung upuan sa likod, pwede mo siyang i-recline. So kunwari, ikaw yung bossing, ayaw mo magmaneho, gusto mo mag-relax, o gusto mo matulog, doon ka sa likod mo po. Tapos i-recline mo, o diba? Relax na relax. Ang sarap-sarap. Idagdag mo pa dyan, meron pa siyang center armrest na may 2 cup holders. Sa bandang ibabaw naman, meron siyang 2 ilaw. Magkabila, meron siyang bottle holders, seat back pockets. Sa center console banda naman, merong 2 aircon vents, tsaka 2 USB na Type-C. Yung upuan niya pala, meron ding ISOFIX tethers. At dito naman sa first row ang i-feel natin, no? So medyo familiar yung itsura niya kasi medyo hawig siya ng sa Civic, pero good news yon kasi gustong gusto ko sa Civic, lalo na yung mga rotary controls dito na tumutunog, yung mga tik tik tik, yon kung naririnig nyo, gustong gusto ko siya. Premium yung mga equipment na ginamit, tapos medyo futuristic din, techy, pero hindi siya overly done. So kumbaga saktong sakto lang. Simulan natin dito sa manibela, no? Leather wrap siya, may paddle shifter sa likod, pero ano lang to. Actually, parang hindi mo magagamit siya sa manual mode, parang ano siya, parang yung rate ng energy regeneration sa engine braking. So pag downshift ka, no, lalakas lang talaga yung energy regeneration mo sa braking. Yon. Sa bandang left side, no, controls para sa infotainment system tsaka sa voice commands. Tapos sa right side naman, yung paborito ko, no, adaptive cruise control. So meron din tong lane keep assist. Very useful to, no, lalo na sa traffic kasi meron din siyang traffic jam. So kahit mabagal yung andar, even below 30 km/h, gumagana pa rin siya. So sa traffic, kahit sa EDSA ka ma-traffic, kahit sa Skyway, so pinipindot ko lang yan, no, nagko-crawling na lang siya ng kusa. Ang instrument cluster naman, no, lahat siya screen except dun sa maliit na kaliwang side na charge ng baterya. Tapos yung sa right side naman, nandun yung gauge mo ng gasolina. So yung bandang gitna, no, medyo kakaiba dito yung left side kasi usually, diba, tachometer yung mga makikita mo dyan. Pero dito kasi, no, power yung nakalagay. Pagka nandito ka sa bandang baba, yung kulay green, no, EV mode lang yan. Hindi ka gumagamit ng gasolina. Tapos pag nasa mga bandang taas yung needle, yan naman yung gumagamit ka na ng gasolina. So yun lang yung way mo para malaman kung gasoline ba yung umaandar o naka-electric vehicle ka. Kasi minsan hindi mo na alam, hindi mo na napapansin, kusa na lang siyang nagpapalit-palit ng bahala siya sa buhay niya, ganun. So sa mga natatakot nga pala sa hybrid, no, hindi nyo kailangan matakot kasi kung paano ka lang mag-drive ng normal na kotse, ganun mo lang din to ida-drive, pero siya na yung bahalang mag-switch kung saan ka mas makakatipid. So kagaya niyan, pagka naka-idle tayo, no, naka-EV mode lang siya, aircon lang natin yung gumagana. O, ang galing, di ba? Pero pag naubos na yung battery, syempre, mag-on din yung engine ng konti para i-charge yung battery.
para maka-EV mode ka ulit pagka matagal ka pang nakatigil. Sa right side, normal lang naman siya, no? Speedometer, tas may mga ibang info sa gitna. At ang maganda nga pala dito, no, hindi lang ito yung instrument niya, no? Meron din tong heads-up display, so nandun na yung speed mo, kung gumagana yung lane keep assist mo, at saka yung adaptive cruise control. So, ayun, no, nandun. Ang infotainment system naman, hindi ito kasing kalakihan, pero para sa akin kasi, pag sobrang laki rin kasi nung screen, di ba, parang naging screen na lang yung dashboard na wala na yung design. Parang yung gilid na lang yung naging design, pero yung bandang gitna, parang screen na lang talaga lahat. Pero ito kasi, kumbaga, nandito pa rin yung usual na dashboard, nakikita mo pa rin. Yung screen, malaki naman yung sulat, no, nakikita ko naman. So, sakto lang sa akin. Isa pa, no, commendable dito yung Bluetooth connection niya, napakabilis. At ang maganda pa dito, syempre, kompleto rin siya kasi meron siyang wireless Android Auto at wireless Apple CarPlay. Yung mga aircon vents naman, nakatago siya. So, hindi mo makikita yung mismo mga linya-linya masyado kasi nga nandun sa ilalim. Pero yung controls niya, madali lang kasi ditutok lang siya, no, hindi kagaya nung iba na up and down. Ito kasi pwede mong ganun-ganunin yung kung saan mo gustong papuntahin yung hangin ng aircon. Dual climate control din to, no? Yung mga knobs nga, yun yung controls niya. Tapos yung tik-tik-tik-tik-tik yung yun nga yung tunog niya. So, high quality talaga yung dating. Tapos sa bandang baba naman, no, meron siyang USB, meron siyang Type A, tsaka meron siyang Type C, at saka meron din siyang power supply. Sa pinakababa, meron din siyang wireless charging, tsaka extra compartment pa kung may gusto ko pang ilagay dito sa bandang gilid. Sa center console, medyo marami rin pindutan dito, no, maliban dito sa shifter natin na merong park, reverse, neutral, drive. Tapos meron siyang B na engine brake. Tapos yung drive modes, no, meron tong eco, normal, at saka sport mode. Meron din tong hill descent, electronic yung parking brake, at saka meron din tong brake hold function. Meron din ditong dalawang cup holders, maliit na open compartment, center console na leather wrap, tapos sa ilalim, napakalaki, napakaluwag, at meron pang tray na pwede mong lagyan ng mga auto sweep. Nakapatong lang yung sa ibabaw, Ang sarap ng feeling dito sa loob. Sobrang social talaga, tahimik, komportable, pang big time. Tsaka nga pala, hindi ko nasabi kanina, no, meron siya ditong parang brushed metal na effect dito sa mga pintuan, tsaka dun sa dashboard. Parang solid na solid, no. Alam mo namang Honda, solid yung build, pero dahil nilagyan pa nila ng bakal, talagang solid. So, ang ganda-ganda dito sa interior, no. Ang ganda-ganda rin sa labas, pero kamusta kaya itong i-drive? Yan naman ang alamay natin. O, tara na! Ngayon, palabas pa lang tayo ng bahay. Walang tunog, umaandar, nakalagay sa screen EV. So, ibig sabihin lang, no, naka-EV mode tayo, hindi pa tayo kumukonsumo ng gasolina sa pag-andar natin. Ang steering, malambot, pero may konting feel pa rin. So, yan. Bumaba na kasi yung battery nung... So, bumaba na kasi yung battery level natin kasi ang tagal nga nating naka-idle doon dahil nga nag-shoot tayo. So, ngayon nag-on na yung makina. Hindi mo pa talaga mararamdaman yung transition niya from electric to internal combustion. So, yun yung maganda sa kanya. Pag umaandar, hindi mo talaga mararamdaman. Pero, syempre, pag naka-idle ka, tapos naka-park ka, naghihintay ka, yun, doon medyo mararamdaman mo. Pero pag umaandar ka, kagaya nito, wala talaga. Ngayon, hindi ko alam, hindi ako nakatingin sa dashboard, hindi ko alam kung ano umaandar. Galing. Kasi yun yung kinaganda, no? Ang makina kasi ng Honda, sobrang sobrang kinis din niya, sobrang refined. Tapos idagdag mo pa yung CVT niya, kaya parang wala lang. Parang lahat talaga parang tumutuloy-tuloy lang. Pero ang kinaganda nito, no, naka-normal mode pa lang tayo, wala pa tayong iba. Pero yung throttle ko, no, konting throttle ko, bumibilis na siya kaagad. So nakita nyo siguro medyo gumano na yung ulo ko patalikod. Pero light tap pa lang yun. Ang ibig sabihin yan, napakadaling mag-overtake nito kahit nasa normal mode ka pa lang at light tap ka lang ng gasolina. Yun lang. Pero nga pala, no, meron pa tong eco mode. So kung gusto mo magtipid, pwede mo rin gamitin yung eco mode. Actually, yung eco mode nito, no, parang regular car lang umandar. May tulin pa rin, pag niratrat mo, makakaratrat pa rin kahit eco. Pero iba kasi sa akin yung normal mode, kasi yun yung yung light up tapos naggumaganyan na kaagad. So mas gusto ko yun kasi parang yung feeling ko, parang ang gaan-gaan ng sasakyan i-drive. Na very good yun. Ang size naman nito, no, hindi siya sobrang laki, medyo malaki lang. Pero alam mo yun, manageable.
Ang braking malakas din at hindi pumapako. Very good. Ang aircon napakalakas. Yung radyo champion, no? Hindi tayo pwede mag-play kasi ng mga music, pero yung radyo nito, ang masasabi ko lang, no, kung gusto nyong mag-party ng high clarity, aba, napakaganda nito dito ka magpa-party kasi ang ganda-ganda ng sound system. Kahit mahina, maririnig mo pa rin yung mga boses, yung clarity nga okay, pero pag nilakasan mo, no, hindi sumasabog yung bass, buong buo. Ang ganda. Ang suspension napakaganda. Yan, uneven yung kalsada dito, may asfalto nga tayong dinaanan, tas yung semento kasi dito sa banda sa amin, no, hindi masyadong maganda kasi hindi masyadong pantay-pantay, pero dahil nga komportable yung suspension, hindi mo siya masyadong ramdam. Pag lumiko tong sasakyan na to, no, maganda rin kasi nga may battery rin sa bandang baba, tapos stable, kagaya nito kunwari, kaso marami kasing sasakyan eh. Pag lumiko-liko ka, hindi ka matatakot kasi wala masyadong body roll kagaya nito. So ayan, bibilisan ko pa sa corner, no, kapit na kapit talaga yung gulong natin, wala masyadong body roll. Tapos yung steering natin, no, sobrang precise, para kang nagda-drive ng kotse, ganun siya. Ang ganda. Yung performance kasi, no, 'di ba? Naka-normal tayo. So may power na. Ang kinaganda kasi, dahil nga hybrid to, no, yung unang tapak mo pa lang, yan kasi yung electric. Kumbaga, pagka kunwari, ang sasakyan mo, sabi mong turbo. So, pag turbo kasi, no, meron pa siyang point na mag-on yung turbo. Yung mararamdaman mo nandun, lalo na pag diesel. 'Di ba? Medyo kailangan mo ipa-rev muna. Pag tumaas yung rev mo, tsaka mo mararamdaman yung turbo. Pero ngayon, meron na rin mga mabababa. Pero ito kasi instant talaga, no? Pag tapak mo, oh, yun na. Tapos, may sipa na siya. Tapos pag humabol naman yung engine, no, mas meron pa siyang mas meron pang sipa. Normal mode pa lang yun. Mag-e-enjoy ka na pero komportable ka pa rin. Pero pag nilagay mo sa sport mode, kagaya ng gagawin natin ngayon, magkakaroon ng red yung instrument cluster, lalabas sport mode. Tapos ito 30. Ang andar ko ngayon 37, tapos tatapakan ko lang yung gas. Yun. Mas malakas yung response nung sport, pero ako kasi, kumbaga, oo, mas malakas. Pero alam mo yun, tama na ako sa normal eh. Hindi ko naman kailangan to kasi kumbaga CRV kasi, di ba? Comfortable runabout vehicle. So kung para sa akin kasi, kung drive ko to, mas gusto ko kasi mas komportable ako. Pero ibig sabihin, flexible pa rin siya kasi kung gusto mong iratrat, may iraratrat siya. Kaya niyang rumatrat. Anyway, pa short burst lang tayo ng speed kasi nga maraming mga ibang sasakyan. Tsaka syempre, no, mag-drive tayo ng safe. So bago nga pala tayo may kukwento lang ako sa inyo kagabi kasi sorry na, off topic tayo ng konti dito sa kotse para mabilis lang naman to. Sa expressway kasi kagabi, no, sa SLEX merong isang kotse na naka-hazard, tapos napakabagal, as in parang 70 km/h lang yung takbo niya, tas nandun sa overtaking lane. So mga katandem, kung may problema yung kotse nyo kagaya sa kanya na naka-hazard pa kayo, tas ang bagal ng andar nyo, huwag kayong magse-stay doon sa overtaking lane. Kasi nga, 'di ba? Overtaking lane 'yun. O overtake ka ba? 'Di ba ikaw yung ino-overtaken. So dapat yung mabagal nandito sa side na 'to. Nandito sa right side ng kalsada o doon sa outer lane. So ito kasing inner lane, dito yung mabibilis or dito yung overtaking. At kagaya nga nung shinare nung nakaraan ni ni Tito James, yung overtaking lane, dapat yan parating open kasi mag-overtake ka lang. It doesn't matter kung naka 100 km/h ka at nasa overtaking lane ka kung hindi ka naman overtake. Ha? Ang usapan kasi doon, overtaking lane yun. Anyway, yun lang, no? Nag-rant tuloy ako ngayon, no? Rant of the day. Ano yan? Bago na bang segment? Ay, tapos nasa naman tayo? Papunta nga pala ako ngayon ng Cafe Belardo kasi naubusan kami ng kape. So, yan. Uphill tayo mamaya. Pero wala naman, easy kasi nagamit ko na rin naman to. Talagang malakas talaga yung makina nito pero matipid. Yun nga, no, kahapon parang isang oras akong naka-idle yata sa traffic, pero yung gasolina ko hindi siya kagaya ng ibang internal combustion engine na bumababa talaga kasi nga namamatay. Tapos hindi rin ako namamatay yung makina. Anyway, namamatay yung makina. Tapos nag-on lang yung electric, bali yung compressor lang natin yung gumagana. So malamig pa rin siya dito kahit patay yung makina.
Anyway, babalik ko na nga sa normal mode kasi alam mo yun, mabilis naman na yung normal mode eh. Eto pa pala no, yung space nito. Yung space nito sa cargo, yung sa likod, napakaluwag. Tapos, yung space pa nito sa second row, grabe talaga. Ang sarap mag-relax. Kung kunwari bossing ka, ayaw mo mag-drive, gusto mo nakaupo lang, masarap umupo sa likod nito. Yung adaptive cruise control nga pala nito, napakaganda. Kasi sobrang swabe na siya, tapos yun nga, merong low speed. So ngayon, gamitin ko lang siya. Ayan. So, nade-detect niya yung tricycle doon, nakalagay dito. Yun nga lang, yung sidecar di niya kita, parang motor yung lumalabas. Hindi, naging kotse. Okay, kotse. So, yun nga lang no, yung tricycle natin sa unahan no, hindi niya nade-detect na tricycle. Ang lumalabas dito, kotse, pero tricycle yun nasa unahan. Pero anyway, di ba? Kaya niyang i-detect. Tapos yan. Yan, 40, 50, 60. Set lang natin ng 60 kasi 60 naman yung maximum speed dito. Yan, ang dali ng buhay pagka meron kang ganitong adaptive cruise control. Meron nga rin pala tong Honda Connect. So, yung mga stats ng sasakyan mo, makikita mo doon. Tapos, pag nabunggo ka, lalabas din doon sa app. At marami pang ibang mga functions. Ang Honda CR-V RSE HEV eCVT ay nagkakahalaga ng 2,590,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Honda Cars Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Bad. So, kung gusto mo ng manual mode, no, hindi nga to kasi yung manual mode na manual mode. Yung rate lang ng regeneration ng kuryente sa braking. Yon. Kaya, kumbaga, kung gusto mo nung ikaw yung mag-control, i-hold mo sa anong gear, so medyo hindi mo magagawa dito. Pero, ang sinasabi ko lang din naman sa inyo, no, hindi mo kakailanganin kasi napakatuli naman ito, no. Hindi mo kailanganin i-hold yung gear kasi maganda na yung throttle control niya eh. Kumbaga, instead na kokontrolin mo yung transmission, ito kasi, yung throttle control mo na lang. Yun na lang yung papracticein mo. Bad. Yun pa. Ito yung mahirap eh. Kasi, alam mo yun, mahirap kumanap ng bad pagka mga ganitong sasakyan. Sana pa isa pa tayo. Teka lang. Ito, hindi ko naman masasabing bad. Hindi kasi ito pasok sa budget ng lahat. May presyo siya, pero wala namang compromise kasi para sa akin. Lahat ng kailangan ko, lahat ng gusto ko nandito. So, ang ano lang talaga, yun nga, syempre, ganoon naman talaga eh. Medyo pag maganda yung mga bagay, di ba, mas mahal. So, kung yung nanonood ngayon, no, kung may pera ka, eh, i-test drive mo to kasi matutuwa ka. Sa mga wala namang datong at nangangarap lang, eh, sabay-sabay tayo mangarap. Pero, yun nga eh. Pagtrabahuhin na lang natin para dumami tayong datong. At saka huwag niyong kalimutan, no, para matulungan niyo rin kami. Subscribe naman kayo ngayon sa channel natin. At saka meron din kaming Facebook. Follow nyo rin kami doon. At meron din kaming TikTok at Instagram. So yun, para matulungan nyo rin kami na baka sakaling in the future magkaroon din tayong ganitong sasakyan, di ba? Salamat in advance. Napansin ko lang din pala dito, no, na ang lamig-lamig talaga ng aircon niya. Pero alam mo yun, iba pa rin talaga pag naka-nano ceramic tint ka. Kaya alam nyo na, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ang init-init ng summer. Tingnan mo, yan o. Nakita mo yan? O diba, ang sakit kahit nakikita mo pa lang sa camera. Kaya magpalagay na kayo ng Ceramax Nano Ceramic Film. Ang details nandito sa baba. So sa good, eto na, marami to. Kasi yun nga, no, performance, hindi ka mabibitin. Space, hindi ka mabibitin. Maluwag yung space mo sa cargo, maluwag yung space mo sa tao. Yung comfort, napaka-komportable. Diba nga, kaya CR-V, comfortable runabout vehicle, at nagtagumpay na naman ng Honda sa paggawa ng comfortable runabout vehicle, no? CR-V talaga. Yung radyo nito, infotainment system, napakaganda ng tunog, napakalamig ng aircon, napakaganda ng controls, yung steering wheel, yung throttle control, yung braking. Wala akong masabi, maganda nga lahat eh. Kaya siguro yung good nito lahat. So yun, no. So para sa akin, no, kung may budget ka, tapos naghahanap ka ng comfortable na pang araw-araw, lalo na kung 5 lang naman kayo sa bahay, na pwede mong pang long distance, na hindi aaray talaga yung bulsa mo, na maporma, social. So, eto yun. Maganda to. Honda CR-V. Test drive nyo na lang sa pinakamalapit na Honda sa inyo.
Maraming salamat mga katandem sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na. Malayong malayo yung ride nito sa mga, kasi nakikinita ko na naman may mga magko-comment naman dyan, ay magano na lang ako, may magano na lang ako, na usually ang sinasabi naman nila yung mga 7-seater na mga PPV. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, no, sige, mag-test drive ka back to back ng CRV at isang ladder on frame na SUV. Try mo, sige. Pero syempre, kung 7-seater naman yung usapan, syempre, kuha na 7-seater. Pero kumbaga kung, sige nga, tingnan mo, sino ba sasakay sa kotse mo? Ilan ba kayo? O, baka mamaya, dalawa lang kayo, to 7-seater, sakayan nyo, ano mo yun? Unless, syempre, bahala ka na. Hindi na ako magdadahilan, bahala na kayo, bye. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.